Kwinestyon ang sinseridad ng MILF sa pakikipagnegosasyon sa gobyerno para sa kapayapaan. Matapos mausisa sa Senado ang inasta ng mga miyembro nitong nakipagbakbakan sa PNP-SAF at ang pahayag ng Chief Negotiator ng MILF na si Mohaguer Iqbal na nananatiling revolutionary organization ng MILF hanggat hindi pa tuluyang naipatutupad ang peace agreement sa pagitan nila at ng gobyerno. Tanong tuloy ni Senator Bongbong Marcos, tuloy pa rin ba ang gyera sa pagitan ng gobyerno at ng MILF? Sagot ng MILF, gusto pa rin nila ng kapayapaan at nangakong ibabalik ang mga armas na nakuha mula sa mga napaslang na SAF-44. Gayunman, ang ilang senador nagpahayag pa rin ng pagkadismaya at pagdududa sa MILF. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isusoli na raw ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front yung mga armas at saka mga personal belongings ng mga namatay na SAF-44. Ito ang sinabi ng MILF Ceasefire Committee Chair ng MILF sa Senado na nag-iimbestiga ng Mama Sapano encounter. Because ma'am, we have to be able to realize also how much they... Hindi pa rin sumipot ang mga lider ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senado sa Mama Sapano encounter. Sa halip, binasa ni MILF Ceasefire Committee Chair Racid Ladiasan ang sulat ni MILF Chief Negotiator Mohaguer Iqbal sa Senado. Dito inanunsyo ng MILF na isusoli na nila ang mga baril at iba pang ari-arian ng mga namatay ng SAF-44. MILF has decided to return the firearms and any retrievable personal effects of the fallen SAF-PNP in deference to the peace process. Pero ang sulat ni Iqbal may kasamang mensaheng ikinabahala ng ilang senador. The MILF is a revolutionary organization. While we may have signed a peace agreement with the Philippine government after 18 years of intermittent war and negotiations, that peace agreement has yet to be implemented. Until the peace agreement is fully implemented, we will remain to be a revolutionary organization. Can we now assume that we are still at war with the MILF? Rather alarming. Nasa gitna pa siya eh. Nasa transition pa lang siya eh. Yung kaya sinasabi nga ni Ginoong Iqbal dyan, yung isang paa niya nasa ilalim, yung isang paa nasa labas. Kailangan madala nila yung isang paa nila pareho sa labas. They have to drag the other foot. Help us, sabi niya, help us drag the other foot that is still nandun sa loob. Si Senator Alan Peter Cayetano inusig ang Government Peace Panel na nakikipag-usap sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kinanlong daw ng MILF ang BIFF at ang Malaysian terrorist na si Marwan. Pinakita pa ni Cayetano sa isang PowerPoint presentation ang mga umunoy terroristic activities ng MILF mula noong dekada 90 hanggang taon 2000. In the MILF's Abu Bakar complex in Mindanao, Al-Qaeda organized and funded training camps on central Indonesian island. My point here is we're talking peace to them, but halatang halata na yung si Marwan ay prinotektahan nila. Do we negotiate with terrorists? Is it government policy to negotiate with terrorists? Your Honor, as far as we know, the MILF is not listed in No. any terrorist list either by the Ma'am, US that is not or yet the... my question. That is my follow-up question. My first question, do we negotiate with terrorists? What is the government policy? Government policy is to negotiate with the armed groups who are fighting the government. Ganito rin ang paniwala ni PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. Walang duda sa inyo na kinukup-kup ng both MILF at BIFF si Marwan at Usman. Is that correct? Yes, sir. Okay, thank you for that. Walang duda rin ba sa inyo na ang tinetraining nila ay parehong grupo ng BIFF at MILF? Highly possible, sir. Highly possible. At walang duda sa inyo na MILF at BIF din ang pumatay sa mga kapatid natin sa SAF. Yes, sir. Nilinaw ni Presidential Peace Advisor Secretary Ging Deles na kailanman hindi itinuring ng gobyerno na teroristang grupo ang MILF. That Camp Abu Bakar has been in government hands since 2000. The reality is, since 2003, closely monitored by our intelligence forces, there is no evidence that there are institutional links, cooperation, where they help in the interdiction
of lawless and terrorist elements that were found within your communities. Madam, Sila Diazan halos maluhang itinanggi na terrorist group ang MILF. Hindi raw nila sasayangin ng 17 taon ng pakikipag-usap sa gobyerno para lamang kanlungin si Marwan. Naghirap po ang tao namin, ma'am. All my life, pinanganak po ako, martial law. Ayoko pong mawala itong opportunity. And I respect and I have commended the President in the two statements that he had. Hindi po tama na ngayong point na ito ay mawala pa itong opportunity ng peace. Pwede ba kaming bigyan ng kopya ng mga Opo. operasyon na natugis ninyo kung sino man yung mga terorista na binigay ninyong impormasyon sa pulis? Opo, Your Honor, Hihingi Madam po tayo, Chair. and if you want it as a confidential report, we will assess that. Si Senadora Pia Cayetano naman pinuna ang mabagal na pagtugon ng MILF sa hiling ng gobyerno na ibalik ang mga nakuhang armas at kagamitan ng mga nasawing PNP SAF commandos. Para lang sagutin na ibabalik ang government property. 15 days. This is who we are negotiating with. Para kay Senador Grace Poe, chairman ng komiteng dumidinig sa Mama sa Pano Encounter, ang gusto niya makita mula sa MILF, sinseridad na ipagpatuloy ang prosesong pangkapayapaan. Mariin namang itinanggi ni MILF Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar na alam nila ang pinagtataguan ni Marwan. So, hindi po terorista ang MILF, kundi revolutionary organization. Hindi totoo na alam namin. Paano niya alam na alam namin? Ginawa rin daw ng MILF ang lahat para matigil ang putukan na malaman nitong mga pulis pala ng gobyerno ang kanilang kabakbakan. Nagpadala pa raw sila ng isang MILF commander, umaga pa lamang ng January 25 pero umatras daw ito dahil maging siya raw ay pinaputukan. Madali magsabi ng ceasefire. Lalo na sa civilian, hindi alam. Walang experience sa bakbakan sentral. Practically, ganyan ang tanong niya. Bakit ang tagal? Sapagkat bakbakan na eh. Maging pagsasauli ng mga armas at gamit ng mga namatay na PNP SAF Commando, hindi raw ganoon kasimple dahil usapin din ito ng kultura. In Islam, meron itong tinatawag na ganima. War booty. Captured, halimbawa. At yung individual na naka-capture ng equipment, in this case, armas, karapatan niya yung armas na yun. Panawagan naman ni Jafar sa mga politiko, lawakan aniya ang kanilang pag-iisip sa usapin ng peace process. Libo-libo na raw ang namatay sa dekada-dekada ng digmaan, hangad din daw ng MILF ay kapayapaan. So you're saying dapat broad-minded talaga ang mga taong involved dito para maintindihan yung ganong situation? Siguro dapat ganon ang attitude ng outsiders. Binigyan din ni Jafar na magkahiwalay ang MILF at BIFF. Bagaman aminado si Jafar na magkakamag-anak ang ilang miyembro ng MILF at BIFF na nakasagupa ng PNP SAF. Hindi umano nangangahulugan na may ugnayan ang dalawang grupo. Matagal na raw naputol ang ugnayan ng MILF at BIFF simula nang lumahok sa peace process ang MILF. If you take into consideration the culture of Muslims na very strong hanggang ngayon yung tawag blood is thicker than water. Kung kamag-anak talagang kamag-anak, hindi maiwasan na kapag may nangyari doon sa kamag-anak niya, tutulungan niya. Sa bayan ng Sultan sa Barongi sa hangganan ng Maguindanao at Cotabato kaninang umaga, may sumiklab na bakbakan sa pagitan ng mga puwersa ng MILF at BIFF. Sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, tumagal ng 30 minuto ang enkwentro. Wala raw namatay sa panig ng MILF, pero isa ang napatay at isa rin ang sugatan sa panig ng BIFF. Ilang sibilyan naman ang lumikas dahil sa takot na madamay. Jessica, sa Huwebes ay pagpapatuloy ng Senado ang pagdinig dito sa Mama sa Pano Encounter, no? At umaasa ang mga senador na sa mga susunod na pagkakataon na may hearing ulit dito sa Senate ay umappear na o umattend na ang liderato ng MILF. Jessica? Joseph, kagabi lang, ito ang pinag-uusapan natin, yung sinseridad na kunu-question ngayon, sinseridad ng MILF. At ito nga ngayon ang parang pinagtuunan ng mga tanong at ng malaking pansin ng mga senador dun sa hearing kanina.
Kasi ang inaasahan talaga nila is for the MILF to speak for itself. Kasi ang naririnig natin ay yung kausap nila, yung GPH Peace Panel. No? At marami from the perspective of the senators na kailangang ipaliwanag at this point din yung MILF because so far, doon sa dalawang hearings na nagawa ng Senate dito, ang narinig ay yung sa AFP at saka sa PNP. Ang kulang doon sa puzzle, if you can call it that, ay yung perspektibo ng MILF doon sa nangyaring enkwentro sa Mama Sapano. Ang sinasabi naman ng MILF leadership, according to the letter nitong si Chief Negotiator Mahagir Iqbal sa Senado, ay a-attend po kami dyan, pero hihintayin muna namin na matapos yung investigation, yung internal investigation nila, para naman pagpunta nila dito, ay meron silang maire-report, so to speak, sa Senate, Jessica. Judging from the medyo strong na mga tanong at may mga statements din na medyo mabigat against the MILF kanina sa Senate hearing. Itong mga to kaya ay nakahandang harapin ni na negotiator Mohagir Iqbal or even the chairman, Yes. Murad. Ang statement lagi ng MILF na even nung nandun tayo sa Malaysia is that ang sinasabi nila, according to the MILF, is pag natapos yung mga investigation ay ma-vindicate yung MILF. Ibig sabihin, ano yung pinakamalapit na term doon? Ma-absuelto or doon sa vindicate na word yung MILF. So, may investigasyon ang MILF, meron pa tayong Truth Commission, meron Senate, at meron din tayong tandaan natin siya sa International Monitoring Team. Ito yung nasa pagitan ng MILF at saka ng gobyerno to piece together the facts. So we're not just hearing from one side, the MILF or the government, para i-reconstruct yung event. Yes, I think nabanggit during the past days that early on, I think as early as 6:30 or 7 a.m. on that Sunday morning, 25 of January, yung MILF mismo ang nag-initiate for a ceasefire. Yun nga lang, baka na-drown out na ito dun sa dami ng mga tanong at duda at suspecha sa MILF. Joseph? Yesterday yung report natin, this is the report of the Joint Ceasefire Committee. Kung if I can recall it correctly, ang unang prompt doon sa Ceasefire Committee was somewhere between 6 to 6:30. Sinabihan ng MILF Ceasefire Committee ang gobyerno na may problema doon sa Mama Sapano. At ang ginawa ng GPH ay in-inform yung counterpart natin sa ibang government instrumentalities. Ang natatandaan natin doon sa timeline ay bandang tanghali may nakatulong ang MILF at saka GPH Ceasefire Committee na dalawang commander ng MILF, si Wahid at saka si Commander Goma, para mapapasok sila doon sa encounter site. At 2 o'clock, ang naibigay na yung utos doon sa mga MILF commanders and doon sa ground forces nila na wag nang pumutok. At 2 o'clock yan nangyari, Jessica. In fact, may litrato itong sila Jason mismo dun sa sagingan na naganap yung negosasyon. Nandun siya mismo And kung good faith ang pag-uusapan, it could be established nga from the timeline ng MILF na 6:30, they already were interested in, in resolving the situation then in Mama Sapano. In any case, Joseph, pwede kayang in principle maihiwalay itong law enforcement aspect ng nangyari sa Mama Sapano from the peace process? Kasi kaya I think hiningi rin yung mga opinion kanina ni Secretary De Lima of the Department of Justice. Kasi as far as the PNP staff was concerned, this was a law enforcement operation, yung law enforcement operation na tinatawag nila. Kung to follow that up, pwede kayang ihiwala yon. In other words, pwede kaya, for example, isurrender ng MILF yung mga involved dyan sa engkwentrong yan. Kasi law enforcement kung yun ang pag-uusapan. Jessica, maliwanag, na yung habang meron tayong peace agreement, meron tayong peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno at ng MILF, yung ating mga batas ay irerespeto. Narinig natin yan dun sa legal opinion nitong si Secretary De Lima na hindi porke meron tayong peace process na may exemption para dun sa mga may involved. Doon sa paghahanap ng hustisya, ano bang forma ng hustisya? Pwedeng pagkakaso, doon sa mga involved, whether these are MILF forces, BIFF forces, o yung mga PAGs. Gagawin yan. Depende lamang sa magiging resulta ng investigasyon. So kung halimbawa kasuhan lamang ang pag-uusapan, hindi tayo makakaroon ng
scenario na walang makakasuhan just because there is an ongoing peace process. So these are two different things. Political yung isa sa usapin ng hustisya, Jessica. Ang isa lang gusto kong malaman din, Joseph, no? Parang judging from the tone ng mga tanong at yung body language, even the government panel was put on the defensive kanina. Hindi lang yung MILF, pati sila Ferrer and Secretary Deles. Parang medyo pointed yung mga tanong sa kanila, ha, Joseph? Because nga, ang pinupuntahan natin, yung sinabi mo kahapon na parang heart of the matter eh. We're talking peace with the MLF. Question, from their perspective, can we trust them? May mga questions dito, itong si Senator Cayetano na parang are we negotiating with the terrorist? Pero yung sinasabi nitong si Secretary Deles is that yung question assumes a wrong information because the MILF was not considered ever at all to be a terrorist organization. Kasi ang definition ng isang terrorist organization sa local context is that you have to have a law that we say that a group is involved in terroristic activities and therefore there's in violation of terroristic anti-terror law natin. So walang ganyan. Even in international agencies, no, hindi inilista ang MILF bilang isang terrorist organization. Ang sinasabi nitong si Secretary Deles, when we talk peace with the MILF in 2003, merong commitment yung MILF, disavowal. Ibig sabihin, itinatakwil nila yung anumang terroristic activities. So may mga ganyan. Napipiga kasi sila dyan kasi it goes to the heart of the matter na parang, teka muna, sino ba itong kinakausap natin? Can we trust them? Siyempre, yung GPH Peace Panel, binibigyan ng context yung mga senador kung saan nanggaling yung proseso ng peace process, Jessica. Gayong ang daming duda, suspicions, ang daming speculations, ang daming nasisense na resentment. Meron na bang nag-characterize, Joseph, where we are exactly in the peace process? Kasi I've been hearing, may mga nagsasabi, the BBL is in peril, mas malubak ngayon yung daan, patungo sa kapayapaan, words to that effect. Has somebody from the government panel, tried to, ilagay sa tamang konteksto itong BBL or the peace process ngayon na nangyari itong Mamasapano encounter? I think itong si GPH Peace Panel Chair, si Professor Miriam Coronel Ferrer in Malaysia, and even before we went to Malaysia, ang sinasabi nila is talagang itong Mamasapano incident, parang setback, no? Ang description niya is this is one difficult hurdle, if I recall yung statement na yun. So talagang medyo may blow doon sa peace process itong Mamasapano incident. Pero ang sinasabi naman sa atin ng liderato ng ating gobyerno is that there's no alternative. We have to push through with the peace process. Kasi anong alternative? War. Do we like that? That's the question. It's as simple as that. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.